Sa tingin niyo po, kasi sinasabi yung mga naratibo na yung impeachment na yan, makakagulo lang yan sa bansa, makakaapekto lang yan sa ating ekonomiya. Pero sa tingin niyo po, alin po yung may mas malaking epekto sa kabuuan sa bansa? Yung mga ganitong klaseng hakbang laban sa nakikita nilang mga incompetent, tiwali, mga corrupt, or pabayaan na lang at malugmok tayo na present yung korupsyon at hindi masasagot, or both, wala tayong panalo and talagang dapat tayo magano, or merong at least doon sa dalawa na yon may makikita kang liwanag sa ano po? Alam mo, kasi yun na nga ang nakakalungkot eh. Alam mo, yung mga grupo na akala natin sila ang magiging opposition dito sa mga talagang nagagaring katakot-takot na pagdadakaw dito sa bayan natin. Pinipilit pa rin nila na ang pagbabago ay magagaling sa umiiral na sistema natin. Yung maduming politika, ang tingin nila pwede pang linisin. No. Eh, hindi na pwedeng linisin niya. Kailangan talaga pagbabago. Pero hindi nangyayari yan. Ngayon, mag-iintay ba tayo? Hindi po pwede eh. Kasi kung titignan mo, ito, akala natin, yung mga biro, pakikinggan mo, aba, iba na ang relo ng mga congressman ngayon na. Mga mumurahin na, nawala na yung mga branded. Tapos yung mga kotse, hindi na rin yung mga magagara. Sabi ko, nagbabago ng mga politiko, mukhang maganda yan. Pero nung dumating yung budget natin, naka-ineprova ngayon. Kung susuriin ng tama iyan, makikita mo, hindi nagbabago ugali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw pa rin. At sa susunod pang taon, baka mas malaki pa kasi inaasahan nila, kaya pa rin bilhin ang sambayanan. Nag-iipon, so walang pag-asa. Ano po na masasabi niyo naman po na yung, di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Pero ang nangyayari ngayon, merong isa na nagbubulgar sa ganyang mga korupsyon. Pero imbis na imbestigahan yung kanyang hawak-hawak na mga aligasyon, may dala-dala siyang mga sinasabi kaya nilang patunayan, may mga dokumento, pero imbis na yun ang mapag-usapan, kasi related pa, kasi sinabi mismo ng Pangulo na magtulungan laban sa korupsyon, so may mga naglakas ng loob, pero ang nangyayari, sila mismo yung binabanatan, hinahanapan sila ng butas, hinahanapan ng kung ano man, ang mensahero mismo, yung doon nagkakaroon ng investigation, imbis doon sa hawak-hawak niya na maaring makapagbigay ng solusyon or tulong sa paglaban sa korupsyon. Ako, panalangin ko lang, sana wag mawala ng pag-asa yung mga yan, yung mga lumalaban, kahit na inaatake na sila. Dahil importante na patuloy yung kanilang ginagawa. Pero ang masasabi ko lang, mukhang nadenggoy na tayo eh. Nailipat na yung proseso ng pagtingin sa korupsyon, naipasok na sa sistema na talagang pagkabagal-bagal. Nakita mo naman ang mga hearing natin. Ang pagbuklat natin ng corruption, ang talagang namimili kung sino ang uudahin. Kita na natin yan. Ang ibig sabihin yan, mukhang natalo tayo sa proseso. Yung narrative, naikiling na eh. Kaya medyo mahihirapan at kaya dapat siguro bigyan na natin ng warning ating mga kababayan. Huwag kayo mabibigla. Yung ating galit sa korupsyon, baka walang pag-asa hanggat hindi natin iniisip ang pagbabago ng ating pamahalaan mismo. Dahil naikiling na yung proseso eh. Baka tayong matatanda, wala na, hindi pa tapos yung kaso ng mga yun eh. Opo. Speaking of sa ating mga kababayan, excuse me, nakikita kasi nila na once na mag-stand ka, no, na meron kang legit na battle cry mo na pinapahayag, kinakasuhan ka, meron agad na inciting to sedition, mga ganyan. Meron ng mga sampula, mga dating general na nagsilbi sa ating bayan. Meron pang isa, nag-post lang siya patungkol doon sa Republic of Mindanao, parang pagtataksil na. Pero kung tutusin, kung lalaliman mo yung reason kung bakit na-put up yung ganong klaseng issue, malalaman mo na neglect mo yung Mindanao. Kami, malaki yung binibigay namin sa kabuuan sa Pilipinas, pero
napapabayaan kami. So, hindi mo may sasantabi yung mga ganun na mga sentimento. Pero paano ito dapat tanggapin ng ating mga kababayan? Baka mas lalo silang matakot kasi ganun pala yun. Hindi na lang ako mag-voice out kasi meron palang kaso. Yun ngang na-misinterpret lang yung salitang Cebuano na pinagkamalan na, may death threat na or gustong patayin ang presidente, Secretary. Noong panahon ni Marcos Sr., hindi lang kaso tatanggapin mo. Nawawala ka pa. Nawawala ka nang hindi ka na nakakabalik. You know? Ganun yun. Pero ganun pa man, dumating ang puntos na talagang hindi na kayang pigilin ang paghahangad ng ating sambayanan sa pagbabago. Isa lang masasabi ko dyan, no? Darating yang panahon na talagang magtatagumpay ang mamamayan na mabago ang pamahalaan, ang sistema na umiiral. Pero ang masaklap, kung wala naman tayong plano kung anong gusto nating mangyari sa kinabukasan, wala tayong pinaplano maganda para sa bayan, basta galit lang itong ating pinaiiral sa ngayon. Hindi natin pinag-iisipan. Kung biglang nag-resign yung Pangulo, ano gagawin natin? May nakapag-isip na ba kung ano talaga ang gagawin ng pamahalaan? Yun naman ay dapat na yung mga seryosong mga mamamayan natin na mayroon na karanasan sa tamang pagpapatakbo ng pamahalaan, may mga ideya kung saan dapat dali ng bayan, yan, sa tingin ko, quietly dapat nagsasama-sama na yung mga yan. Opo. Para pag nabago na yung pamahalaan, meron na makapalit. Secretary, huli na lang, bago lang si partner Jay. Sa tingin niyo po, alin po yung dapat na baguhin? Ang mga opisyal ba o mga namumuno ba? O yung sistema ng ating gobyerno? Or both? Siyempre, at kakayanin ba ito either way? ang masasabi ko lang, huwag tayo matakot sa mga nagsasabi na kapag tinanggal ang Pangulo, magkakagulo. Hindi totoo yan. Kasi baka mas maganda ang papalit. Di ba? Hindi natin alam yan eh. Hindi totoo na kapag karoon ng mga aksyon na nagsasabi ng pagbabago, magkakagulo ang bayan. Hindi totoo yan. May kasaysayan tayo na nakita natin na kaya nating baguhin ng total ang ating gobyerno nang walang gulong nangyayari. Peaceful tayo eh. Opo. Pero minsan nasisisi yung mga botante rin po. Dahil, binoto nyo yan eh. Nasa inyo yung pagkakataon na pumili ng ganito. Minsan nasisisi rin na sila, kumbaga, legit ba yun ang klase ng pagsisisi natin sa kanila? Or sadyang meron talagang individual na kala mo mabait at matino, pwede palang ma-impluwensyahan. Yan ang problema natin. Pati nga yung mga kagalang-galang natin eh. Ang lagi nilang iniusap kailangan na voters education. Yan ang sinasabi, voters education. Gusto nilang bigyan ng pag-aaral ang mga boboto. Kasi hindi marunong pumili. Nagpapabayad. Hindi na lang, nagpapawise lang naman ng karamihan sa mga botante natin. Naranasan ko yan eh. Sabi na, Secretary, mabait naman kayo eh. Pero nangihingi na rin kami sa inyo kasi baka hindi na namin kayo makita pagkatapos ng election. Mabuti na kinabang kahit 200 pesos o 500 pesos. Yan ang mga usapan. Dahil talagang sirang-sira na ang ating electoral system. Yung sistema ng ating pagpili kung sino mamumuno sa atin. Pinapakiusap ko lamang. No? Doon sa mga mataas ang pinag-aralan o ginagalang. Huwag nating sisisihin yung ating mga mamamayan. No? Biktima nga sila ng panloloko natin eh. Di ba? Dapat ang bigyan ng aral yung mga nanloloko, hindi yung niloloko. Kasi walang magagawa. Yung karamihan sa mga niloloko, walang magagawa kundi magpaloko eh. Di ba? Yung mga nanloloko, ang bigyan ng atensyon. Kaya yung voters education na yan, medyo hindi ako excited dyan. Opo, Secretary. At sabi mo nga, ang taong bayan. Sa tingin mo ay dapat maghintay na lang ang taong bayan until 2028, patapusin na lamang itong termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Considering na hindi naman uusad pala itong impeachment dahil mga kaalyado at ng administrasyong ito. Tingin ko, ang aking pakiusap sa mga kababayan natin, mag-isip-isip na ng mabuti. Kung iintayin natin ang mga inaasahan na natin na mamumuno sa atin tungo sa pagbabago, ay talagang walang mangyayari.
Total tayo naman na sinisisi eh. Di ba? Nasabi nga na tayo sinisisi. Di tayo marunong bumoto ng maayos. Tingin ko, nasa atin ang karapatan at lakas para magbago talaga. Ay huwag na nating intayin yung mga inaasahan natin pag namuno mga yan, sasama tayo. Hindi. Kailangan mag-organisa na, magbuo ang mga iba't ibang ordinaryong mamamayan. At tayo na kumilos. At masasabi ko lamang, marami sa mga anak nyo, marami sa mga kamag-anak nyo na nakapag-aral din, nag-iintay na kayo naman na kumilos. Kung kikilos ang sambayanan, ako, naniniwala ako, maraming tutulong sa mga mamamayan para iayos ang gobyerno, iayos ang kinabukasan. Huwag na tayong umasa doon sa mga dati nating inaasahan na akala natin mamumuno sa atin. Wala, nanonood lang eh. Ang problema nga, Secretary, yung mga inaasahan sana ng taong bayan na mag-unify sa kanila para laban dito sa administrasyon ay kinakasuhan. Yun nga, inciting to sedition and rebellion na kapag ikaw ay nangunguna at nanawagan na magkaisa ang taong bayan laban sa administrasyon. O, parang ganun po, Secretary. Hindi lang. Ayaw din talaga nilang mamuno ngayon. Gusto tinitignan din kung anong gagawin ng ating mamamayan. Kasi sila naman, pwede naman sila mag-intay eh. Hindi naman nagugutom yung mga yan eh. Oo. Tuloy pa rin naman ang normal na buhay na kanilang kinakalagyan. Tayong mga mamamayan, every day that we delay change, no, ay tuloy lamang yung kagutuban na nararanasan natin. No? Tuloy lamang ang para bang madilim na bukas na tinatanaw. No? Kaya kailangan, pagplanuhan na natin. Tayo na mismo kumilos. Pwede naman.